Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ito na naman po si Francis ng Kabarkada TV. Muli, ipapakita ko na naman po sa inyo kung paano ang pag-ayos at pagpalit ng sprocket sa motorsiklo. So, ngayon po, samahan niyo po ako at ipapakita na po namin kung paano po ang pag-ayos at pagpalit nito. So, first, ay tayo na po ay inaayos na po ni Kuya kung paano niya po tatanggalin ang sprocket sa likuran po ng motor, ano. Ayan po. Dahil nga po sa sobrang tagal na po ng aking sprocket at eto na nga at nagpalit na nga po ako dahil bago pa po siya masira ay inisip ko na po na magpalit na po ako ng bago. Dahil kahit na medyo hindi pa naman po siya ganong sira, pero may katagalan na rin po siya. Kaya nagpalit na po ako. Hindi ko na po siya hintayin pa masira para hindi na rin po ako mahirapan. So yan na nga po, ano. Dahil diyan po ay bumili po ako ng isang set ng ng sprocket po. Kasama na po ang kadena, pati po yung engine sprocket. So dahil nga po wala po akong gamit, ang ginawa ko na naman po uli ay pumunta po ako sa nag-aayos. Dito po sa may shop kung saan meron pong mekaniko. So yan po. Inaalis na po ni Kuya muna yung tornilyo para maalis niya lahat, mabaklas na po lahat ang gulong sa likuran. Kasi kailangan po talaga po siyang tanggalin para maayos na po ni Kuya, para mapalitan na po yung lumang sprocket at mailagay na po at maikabit na po ang bagong sprocket na aking binili. So tayo pong mga nagmomotor ay talagang dumarating po sa ano po natin na ganyan na nagpapalit na po talaga tayo pagka sa sobrang katagalan na po at lalo na pag taon na po ang binibilang ng mga pyesa ng ating mga motor. So ito na nga po at natanggal na po ni Kuya ang sprocket po sa aking gulong. Yan po. Ayan na po. Binuksan niya na at ilalagay niya na po yung bagong sprocket po. Yan. So same lang po same lang kung ano po yung binili ko na sprocket po ay same lang din po siya nung luma. Yan, kasi mas nagustuhan ko po yung medyo malaki po yung sprocket kasi nga kapag may angkas ako ay hindi po nahihirapan yung aking motor. Magaang po siyang dalhin. And then pwede rin naman po, nasa inyo po kung gusto niyo po palitan ng maliit. Kasi yung maliit nga daw po ay tinatawag po nilang pang high speed daw po yun. Pero yun nga lang, kapag ka sa paahon na po, yung parang paakyat po ay nahihirapan po. Pero pag ganito pong sprocket ang kinuha nyo po at binili nyo po ay hindi po mahihirapan ang inyong mga motor. Lalo na kung babiyahe po kayo ng malalayo at meron pang mga tipong paakyat pa po, no? Kaya dapat ang sprocket nyo po sa hulihan po ninyo ay dapat malaki. Yan na po, kinakabit na po ni Kuya yung mga nut po na nakasuporta sa sprocket po. So, sana po nakita nyo po, no? Para nakita nyo po kung paano po yung pag-alis at pagkabit po ng sprocket. So, ang tip ko lang naman po sa mga may motor po dyan, no? Huwag nyo na pong isipin at huwag nyo na po na alamin kung kailan po yung sinasabi na kailan o dapat magpalit. Pero kung ano naman po kung nakikita nyo naman po na may sobrang ingay na po ng inyong kadena, tapos yung sprocket nyo po ay parang tumutulis na, ayun po ay talagang palitan na po yun, ano. Ito po kasi sa akin ay 6 years ko na po itong
sprocket na ito kaya naisip ko na po na magpalit na. So totally hindi ko naman po ito pinampapasada itong motor kong ito. Kung di ano ko lang po siya, service ko lang po siya sa aking trabaho mga kabarkada. Ayan po. Kaya hindi po gaanong nasira yung luma kong sprocket. Pero sa katagalang na nga po ay nagpasya na nga po ako magpalit ng aking sprocket sa hulihan. So ayan na po, kinakabit na po ni Kuya ulit yung tornilyo para pumasok po dun sa may hub na nakakonect sa sprocket. Yan. So, yun nga po no guys, lagi po natin tatandaan no kapag meron po tayong motor, dapat natin aalagaan at aalamin po natin kung ano po ang mga dapat natin palitan. Kasi kahit na motor lang po ang gamit natin, nangangailangan pa rin po yan ng maintenance. Hindi po yung kailangan na dapat gamit lang tayo ng gamit sa mga gamit natin gaya ng motor. So yan na po, ina-adjust na po ni Kuya. Yan. Pagkatapos po niyan, pagkatapos po nito ay kakabit niya na yung kadena po. Pero may puputulan pa siya doon. Babawasan niya po yung kasi pag binili niyo po yung kadena ninyo, yan, nakikita niyo po, pagka binili niyo na po yung kadena niyo at lalagyan niya na po sa sprocket yan, ay babawasan niya po yan kasi sobrang haba po niyan eh. Magbabawas pa po talaga siya diyan. Siguro mga 4, mga 5. So yan na po, ginagamitan niya na ng pang bawas doon sa kadena po. Sana po nakikita ninyo kung paano po ginagawa ni Kuya, no? So yun. Yan. So hinigpitan niya pa para matanggal na. Yan. Yun. Dahil si Kuya kasi kompleto siya sa gamit. Tayo wala po tayong gamit kaya I decide na magpunta rito sa kanya. Dito na ako bumili na nga ng mga sprocket, kadena kasama ng paayos. So yun na, naikabit na ni Kuya. Oh. Yun. Ginagalaw niya yung gulong kasi para pumantay. Yan. So guys, ayan, tignan ninyo yung pagkabit to. Yan, may lock yan eh. Yan, ikakabit niya na yung lock. Yan, okay na yan. Pagkatapos mo i-lock niyan, i-adjust na ni Kuya para humigpit. Yan, pero dahan-dahan lang ang pag-adjust niya. So, kinabit niya na rin sa kabila. Nilagay niya na yung pinaka-lock. Yan. Then guys, huwag nung kalilimutan sana tapusin mo tong video na to para nakita mo at kung paano gawin ang paglagay o pagpalit ng sprocket sa motor. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel ay huwag mong kalimutan mag-like, subscribe, and share mo na rin tong video na to. So, and guys. Okay, dahil yan na, malapit na po matapos, ano? Yan. Yan na. So, ina-adjust pa po ni Kuya para humigpit po ang ano. So, that's it po, no? Maraming salamat po sa panonood niyo po sa aking YouTube channel. Yan, sa aking pong video na ipinakita po sa inyo ngayon. At maraming salamat sa pagsubaybay po sa aking channel. Thank you.
trabaho ng Yode. Sinabi nga din kung pataba. Di mo